Magandang araw! Ako nga pala si Sir Kenneth at ang tatalakayin natin ngayon ay ang tungkol sa demand. Handa na ba kayo? Tara na, simulan na natin. Ano nga ba ang demand? Kapag sinasabi nating demand, ito ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na kaya at handang bilhin ng mga consumer sa isang takdang presyo. So tatandaan natin, ito ay yung kaya at handang bilhin ng mga tao o ng mga consumer sa nakatakdang presyo ng produkto at serbisyo na kanilang bibilhin. Mayroon pong tinatawag na batas ng demand o sa Ingles ay law of demand. Tatandaan natin, kapag mataas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin o yung tinatawag natin na demand. At kapag bumaba ang presyo naman, tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin ng demand. Kumbaga, inverse sila. Ulitin natin, kapag mataas ang presyo, mababa ang demand. Kapag mababa naman ang presyo, mataas ang demand. Magbibigay ako ng halimbawa. Dito muna tayo sa may mataas ang presyo, mababa ang demand. For example, noong nakaraang taon na kung saan nagtaas ng presyo ng face mask. So ano pong nangyari nung nagtaas ang presyo ng produktong ito? Diba? Kakaunti lamang ang bumili. Bakit? Siyempre, hindi po masyadong kayang tugunan yung kamahalan ng presyo ng face mask. Okay? Dito naman po sa maikalawa, kapag mababa naman ang presyo ay mataas ang demand. Ang halimbawa nito, lalo na kapag nagkakaroon ng sale, nagkakaroon ng discount, o ng promo, di ba mababa ang presyo? So kapag mababa ang presyo, dudumugin ito ng mga consumer, which is dadami ang mga customer na gustong bumili ng produktong iyon sapagkat mababa ang presyo. So yun po ang naisipaywatig ng batas ng demand. Nagkakaunawaan po ba tayo? Okay. Mayroon naman pong tinatawag na termino na ceteris paribus na kung saan ito ay nagmula sa salitang Latin. Na ang ibig sabihin ay all other things remaining constant. Okay, na kung saan ito raw ay walang ibang salik na nagbabago kundi ang presyo lamang na nakakaapekto sa quantity demanded. So ngayon, mayroon pong tatlong pamamaraan sa pagpapakita ng konsepto ng demand. Iisa-isahin po natin ang tatlong ito. Yung una ay tinatawag na demand schedule, ikalawa ay ang demand curve, at ang ikatlo ay demand function. Unahin natin ang demand schedule. Sa demand schedule, ito ay ang talaan na nagpapakita ng dami ng demand sa iba't ibang presyo. Ayan. So, halimbawa po ay demand schedule para sa candy. Kung mapapansin natin ito ay, yun nga, isa siyang talaan o sabihin natin talahan na yan o kaya table na may nakikita kayo dito na dalawang column. Yung una ay ang presyo at ang ikalawa ay ang quantity demanded. So, pansinin natin ang presyo at ang quantity demanded na natalakay natin kanina tungkol sa batas ng demand. Kung mapapansin natin dito, kapag mataas ang presyo, mababa ang quantity demanded. Kapag mababa ang presyo, mataas ang quantity demanded. For example, halimbawa, 4 pesos, ilan na quantity demanded? 20. Okay? Masyado siyang mahal. Samantalang kapag piso ay nasa 50. So yun po yung naisipaywatig ng batas ng demand na mababa ang presyo. Kapag mababa ang presyo, ano po nangyayari? Mataas ang demand o ng quantity demanded nito. Kapag mataas naman ang presyo nito ay mababa ang demand. Okay, yan po ay halimbawa ng demand schedule. Talaan po ito. Dumako naman tayo sa demand curve. Kapag demand curve naman, ito ay ang grafikong paglalarawan na nagpapakita ng magkasalungat na relasyon sa pagitan ng presyo ng produkto at quantity demanded. Ayan, kung kanina sa demand schedule ay talaan, dito naman sa demand curve may mapapansin tayo dito na graph. Okay, so dito po, kung para siyang x and y axis, this is the y axis, this is the x axis. So kung mapapansin natin dito,
ito pong nasa pataas, ito po yung presyo ng candy sa piso. Dito naman sa may ibaba, ito naman po yung quantity demanded o yung bilang ng dami ng demand. So, ito po ay 10, 20, 30, 40, 50, 60. So, pareho lang naman po siya doon sa may data, sa may demand schedule. Ang pinagkaiba niya lang ay meron siyang curve line. Okay? So, halimbawa, kapag 4 pesos, 20 ang quantity demanded. Kapag 2 pesos naman, nasa 40 ang quantity demanded na ito. So, ito po ay halimbawa naman ng demand curve. At ang pinakahuli naman ay ang demand function. Kapag sinasabi natin demand function, matematikong paglalarawan sa ugnay ng presyo at quantity demanded. So, dito sa demand function ay tayo ay magkakaroon ng computation. Okay? Mayroon na po itong given na equation o na formula na kung saan titingnan natin kung paano nga ba nakuha yung nakalagay sa demand schedule at sa demand curve. So, ito po. Demand function mula sa demand schedule para sa candy. So, ito na po yung demand function. Okay, QD is equals to 60 minus 10 times P. So, ito na po yung magsisilbing equation o yung formula. So, yung kanina po sa may demand schedule na napakita natin, ang piso ay 1 at ang QD niya ay 50. Paano nga ba siya naging 50? So, ang gagawin lang natin, yung QD is equals to 60 minus 10P. Saan po ito nakuha? Dito po mismo sa may given na demand function. So, dahil ang presyo ay 1, ita-times lang po natin siya sa 1. So, 60 minus 10 times 1. So, 60, 10 times 1 is equals to 10. 60 minus 10 ay 50. Sa another example naman, P is equals to 5 o yung presyo ay equal sa 5. So, QD is equals to 60 minus 10P. Ito po yung demand function. So, 60 minus 10 times 5. Saan po ba nakuha yung 5? Siyempre, dun po sa may given na 5 na presyo. So, 10 times 5 is equals to 50. So, 60 minus 50 ay 10 pieces. So, yan po ang pagkuha ng formula o ng demand function sa bawat value niya sa demand schedule at saka sa demand curve. So ngayon, subukan naman natin ngayon na mag-compute. Kung ang demand function mo ay QD ay equal sa 300 minus 20P, sasagutan natin to. Kung mapapansin natin kanina, ay ang halimbawa lamang niya ay given lahat ang presyo, tapos QD ang kailangan sagutan. Dito naman po, mayroong presyo na nawawala. So, alamin natin kung paano po mag-compute naman kapag wala ang presyo. So, ito po magsisilbing number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. So, simulan na natin sa number 1. So, ito po ang demand function. Hindi na po ito mababago sa problem na yan. So, QD is equal to 300 minus 20P. So, dun sa number 1, ang P is equals to 1, ang QD ang nawawala. So, ang gagawin lang natin, kakopy natin yung demand function, which is QD is equals to 300 minus 20P. So, 300 minus 20 times 1. Yung 1 ay given na po sa presyo. So, 20 times 1 ay 20. So, 300 minus 20 is 280. So, ang sagot sa number 1 ay 280. Kapag ang presyo ay 1, ang quantity demanded nito ay 280. So, sa ikalawa naman po, na problem, given ang QD which is 200, hanapin po natin ang presyo. So, yan. So, ganun po, P is question mark, QD is 200. So, same lang po, kakopyahin natin yung demand function, QD is equals to 300 minus 20P. So, ano po ba yung QD? Ang QD ay 200, kaya lalagyan natin dito, equals 300 minus 20P. I-connect lang natin sa math. Diba po meron po tinatawag na transposition na kung saan itatranspose o ililipat po natin itong 20P dito sa may kaliwa sa unahan, which is kung negative siya na ilipat natin, magiging positive siya. Okay, kaya 20P is equals, kakopy na natin yung 300, ito naman pong positive 200, kapag nilipat natin dito ay negative 200. So, lipat and then lipat. At babaguhin po natin yung sign.
Okay, nababago po kung positive, magiging negative. So, kapag negative, magiging positive. So, 200 is equals to 300 minus 200. So, copy lang natin yung 20p is equals 300 minus 200 ay 100. So, ngayon, 20p over 20 equals 100 over 20. Kung ano po yung nasa numerator niya, yung katabi ng p na value, ay ilalagay natin siya sa denominator. So, yung 20 is over 20, 100 over 20. Para makancel ang 20 at ang matira dito ay p, so 100 over 20 is equals to 5. So, ang sagot sa number 2 na presyo ay 5. So, kapag ang presyo ay 5, ang quantity demanded na ito ay 200. So, dumako naman tayo sa number 3, which is ang presyo ay 6, hanapin naman natin ang quantity demanded. So, QD is equals to 300 minus 20P. So, 300 minus 20 times 6. Saan po nakuha yung 6? Ito po yung given na presyo. So, 300 minus 20 times 6 is equals to 120. So, 300 minus 120 is 180. So, ang sagot sa QD ng number 3 ay 180. So, kung ang presyo ay 6, ang quantity demanded ay 180. So, sa number 4, presyo ulit yung hanapin natin. Ang quantity demanded ay 100. So, copy po natin yung demand function. QD is equals to 300 minus 20p. So, ang QD ay 100 equals 300 minus 20p. Transpose, yung 20p, ililipat natin siya sa unahan, sa kaliwa. So, negative, kasi ito ay negative 20p. So, magiging positive 20p equals 300. So, yung positive 100 is negative 100. So, 20p is equals 200. Bakit naging 200? Kasi 300 minus 100. So, kopyahin lang natin yung 20. So, 20p over 20 equals 200 over 20. So, cancel, and then 200 over 20 or divided by 20 is 10. So, ang presyo po ay 10 sa number 4. Ang presyo ay 10, ang quantity demanded ay 100. At ang pinakahuli ay kunin natin ang quantity demanded kung ang presyo ay 15. So, same lang din po. QD is equals to 300 minus 20 times 15. So, 20 times 15 is 300. Kaya 300 minus 300, QD is equals to 0. So, 15 ang presyo, ang quantity demanded ay 0. So, ngayon naman, dumako naman tayo sa demand curve. So, ganito po ulit ang itsura ng demand curve. So, tatandaan natin dito, ito yung para siyang y-axis. Kung sa math, ito naman yung x-axis. Yung sa may y-axis po, ito po yung 0. Then, lagi natin ilalagay dito yung value na mababa siya pataas. Okay? Dito naman po sa may ibaba, o sa ilalim naman, mababa pataas. So, tingnan natin. Okay, yung presyo ay 1. So, 280 yung quantity demanded niya. Ang presyo ay 5. So, 200 yung quantity demanded. Ang presyo ay 6. 180 ang quantity demanded. At ang presyo ay 10. 100 ang quantity demanded. At 15 is 0. So, yun lang po. Napakadali, diba? So, kapag may katanungan kayo, mag-comment lang po tayo sa ibaba ng video na ito. Hanggang sa muli, paalam!